Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang atin pong teksto ngayon ay makukuha sa Philippians chapter 4 verses 11 to 13. Ang sabi po dito, "Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me." Ito pong ating tekstong binasa ay makikita po natin dito kung paano ang Panginoon ay ang ating kalakasan. Being the Lord is our strength. So the Lord is our strength. How is it and when are the times that the Lord becomes our strength? Dito po sa konteksto ng ating binasa, makikita po natin dito na of course the Apostle Paul is speaking about contentment here. You will read in verse 11, he said that "For I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." So ito pong word na state dito ay ito po yung mga situations. He's speaking about everything that happens to him. Ang sabi niya ay natutunan niya maging kontento. And in verse 12, you can see here, he said, "I know both how to be abased, and I know how to abound." So here, makikita po natin dito, first, the Lord is our strength in times of abasement. The Lord is our strength in times of abasement, meaning, ang Panginoon po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kahit po, lalong-lalo na po sa panahon na tayo'y lugmok or tayo'y nasa baba, na tayo'y akala mo hindi ka na makakabangon, akala mo hindi ka na makakasurvive, akala mo hindi ka na makakalampas, hindi mo na mapapasahan. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, "I know both how to be abased." Ano po? The word abased means to be down, to be discouraged, to be almost have nothing. Ano po? O kaya sabi nga yun sa Tagalog ay aba. Nasa abang kalagayan, mga kapatid. So, ang Panginoon po, lalong-lalo na sa panahon na ganito ay, ang Panginoon po ang ating strength. When Apostle Paul said, "I can do all things through Christ which strengtheneth me," he is not speaking about na kaya niyang gawin o kaya kong gawin ang lahat kahit ano pa yan dahil kay Kristo. Hindi po ito patungkol sa ability natin. It's not about ability. Yung "I can do all things" is not talking about ability. Apostle Paul was talking about the situations, the many situations. Kaya mga kapatid, mali po ang interpretation natin, mali ang application natin kung gagamitin natin itong verse 30 na kaya mong gawin dahil sa Panginoon na nagpapalakas. Ang context po nito mga kapatid ay ito pong mga sitwasyon. Magagawa mo, malalampasan mo ang mga bagay kahit ano pa ang sitwasyon dahil nandyan si Kristo na nagpapalakas. So, Christ is our strength or the Lord is our strength in times of abasement. That's first. Sabi ni Pablo, "I know how to be abased." But in verse 12, the second portion, sabi niya, "And I know how to abound." So, secondly, the Lord is our strength in times of abundance. Sa panahon na tayo'y wala, sa panahon na tayo ay sagana, nandyan ang Panginoon. Strength natin siya. Kaya, wag nating ikikredit sa ating sarili. Pag tayo'y abundant, ay
nakakalimutan na natin ang Diyos. We have to credit always the Lord sa panahon ng abasement or sa panahon ng abundance. Ang problema sa atin pag panahon ng abasement or walang-wala or salat, saka lang lumalapit sa Panginoon. Pag meron na, pag sagana na, pag bagong sweldo, pag bagong katatanggap lang ng blessing, limot ang Panginoon, hindi makapagpasalamat, mga kapatid. Remember, any blessing na nare-receive natin, any form of abundance from the Lord, ay dahil po yan sa Panginoon. So dapat, ang pagtitiwala natin sa Panginoon, ang pag-depend natin sa Panginoon, ay both sa time ng abasement at sa time also ng abundance. Kaya sabi ni Pablo dyan sa verse 13, I can do all things through Christ which strengthened me. Kaya kong mapasahan ang Panginoon para ng aking strength kahit sa panahon ng abasement, sa panahon ng abundance. And number 3, the Lord is our strength in times of fullness. Anong sabi dyan ni Pablo? I am instructed everywhere and in all things I am instructed both to be full. So, sa panahon na busog, sa panahon na lahat ng needs ay nandyan, supplied ng Panginoon, sa panahon ng provision, let us always give the credit, give the glory to the Lord. Hindi po tayo meron dahil sa ating kakayahan. Yes, salamat kung may trabaho, salamat kung may negosyo, salamat kung may mga resources, pero lahat po yan ay ang Panginoon po ang nagtalaga niya. Kung bakit ka may trabaho dahil sa Panginoon. Kung bakit ka may negosyo dahil yan sa Panginoon. Kung bakit ka may kita o anumang form of source of income mo, Diyos po ang nagbibigay niyan. Una-una, yung kalakasan mo galing sa Diyos. Yung pag-iisip mo galing sa Diyos. Yung lahat-lahat mo ay galing sa Diyos. Kaya bakit natin ikikredit ang sarili natin na pag tayo fullness in our lives, ang sitwasyon natin ay we are in a times of fullness, ay dapat ang Panginoon ay lagi nating nire-recognize. Panginoon, salamat po sa mga blessing na ito. And lalo-lalo na po sa verse number 4, the Lord is our strength in times of hunger. Anong sabi diyan? Both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So mga kapatid, whether you are in the times of abasement or in a condition of abundance or of fullness or of hunger, ito ang nakakalungkot. Kapag nagugutom na, saka lang lumalapit sa Panginoon, saka mo lang makikita sa church. Pag may kailangan, saka mo lang makikitang nagiging active sa ganito. Pero pag fullness na or abundance, wala na, limot na, hindi nakilala si pastor, hindi nakilala mga kapatiran. Pero pag may sakit na, pag lugmok ang buhay, hihingi ng prayer, pakipag-pray man kami, ipag-pray naman ng pastor, ipag-pray naman ng kapatiran. Pag gumaling na, pag naka-recover na sa kung anong dapat bangunan, ay limot na naman. Mga kapatid, that is not the way we treat and we consider Christ being our strength. So itong verse pong ito, verse 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me, applies to considering and recognizing that Christ is always our strength in any situation of our life. Wala pong dapat i-credit sa sarili natin. It's always because of Christ. It is Christ who or which strengtheneth us. The Lord is our strength. Salamat po sa inyo. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong paalala. Salamat po sa iyong encouragement. You are our strength. We cannot do anything without you. Without you, we can do nothing. It is you that gives us the strength in all times of our life, in all the situation.
whether it be in abasement, in abundance, in fullness, or in hunger. Thank you, Lord, for the light of your word. Ang iyong salita, Panginoon, ang liwanag namin. Kaya naunawaan namin ang iyong sinabi dito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.